Hello guys! Sa video na ito, ating ibubuod ang 2020 thriller horror movie na may pamagat na Bloody Hell. Isa ito sa pinakamagandang movie na napanood ko, na siguradong magugustuhan niyo. Bago natin simulan, hihilingin ko muna sana na mag-subscribe na kayo at i-hit nyo na din ang notification bell, para lagi kayong updated pag nag-upload pa tayo ng mga ganitong klaseng palabas. Marami pong salamat. Magsisimula ang pelikula sa isang insidenteng naganap sa Finland, kung saan ipinapakita ang babaeng si Aliyah na tumatakbo palayo sa ilang kalalakihan sa kagubatan. Lumalabas na ang mga humahabol sa kanya ay miyembro ng kanyang pamilya. Sa pangamba ay tumalon siya sa ilog, bago pa siya malunod ay nahawakan na siya ng mga humahabol sa kanya. Lumipat ang eksena sa bangko. Isang lalaking nagngangalang Rex ang nakapila sa kung anong kadahilanan. Ngunit malinaw na naroon siya upang makita si Maddie, ang kanyang iniibig. Habang nakikipag-usap si Rex sa babae, nangyari ang hindi inaasahan, pumasok ang mga magnanakaw na nagdulot sa pagkamatay ng security guard. Dahil dito, nabalot ng pangamba ang mga tao sa bangko. Napansin ni Rex na may baril sa bag ng babae, ngunit nang dahil sa takot ng babae ay hindi nito magawang manlaban. Habang pinagbabontahan sila ng mga magnanakaw, kakaiba ang kinikilos ni Rex na tila pinipigilan ang kanyang emosyon upang maiwasan ang padalos-dalos na desisyon. Aksidente namang naihagis ng babae ang bag na naglalaman ng baril kay Rex. Lumipat ang eksena sa korte, palaisipan naman kung anong nangyari sa bangko. Kalaunan ay kinasuhan si Rex ng hukom dahil sa pagpaslang nito sa mga nanloob sa bangko. Kahit pa marami siyang naligtas na buhay sa pangyayaring yun at itinuturing siyang bayani ng karamihan, ay nasentensyahan pa rin siya ng 8 taong pagkakakulong. Pagkatapos ng 8 taon, sa wakas ay nakalaya na si Rex, nakatitig siya sa isang magazine na naglalaman ng kanyang larawan. Ibig sabihin, hanggang ngayon ay itinuturing pa rin siyang bayani dahil sa nagawa niyang kabayanihan 8 taon ang nakakalipas. Mula nang makalaya si Rex ay hindi na siya tinitigilan ng publiko at reporters, na nagdulot sa pagiging uncomfortable nito. Sa puntong ito, nakita niya ang kanyang alter ego. Makikita natin ang kanyang alter ego ay mas emosyonal kesa sa kanya. Nang napagtanto ni Rex na hindi na niya kayang tiisin ang kanilang presensya, tumayo si Rex at inihagis ang kanyang lamesa sa mga reporters. Ngunit ang katotohanan, ang lahat ng ito ay imahinasyon lamang niya na naglalaro sa kanyang isipan bilang isang paraan upang maibsan ang kanyang kasalukuyang stress. Bagamat itinuturing siyang bayani ng karamihan, may iilang tao pa rin ang ayaw sa kanya. Naisipan ni Rex na bisitahin ang kanyang kaibigan, upang maglabas ng sama ng loob sa nangyayari sa buhay niya, na hindi na normal dahil sa mayat-mayang paglapit ng mga tao sa kanya. Na nagresulta sa pag-alis niya sa lungsod kung saan siya nakatira ngayon, at lumipat sa Finland. Nais din ni Rex na pumunta sa Finland dahil noong siya ay nasa bilangguan, nang ihagis niya ang isang spitball, ito ay tumama mismo sa Finland. Nalipat ang eksena sa isang kagubatan, kung saan tumatakbo ang isang lalaki mula sa pagtugis ng kalalakihan. Ang taong humahabol sa lalaki ay mukhang ang mga taong humahabol kay Aliyah sa simula ng pelikula. Ibig sabihin, ang buong insidenteng ito ay naganap sa Finland na siyang susunod na destinasyon ni Rex. Makikitang sapilitang hinugot ang lalaki ng isang napakalakas na nilalang. Bumalik ang eksena kay Rex, nakarating na siya sa airport, gaya ng dati, isang lalaki ang kinukuhanan siya ng video. Napansin din ni Rex na may mag-asawang nagmamasid sa kanya. Nagsimula na siyang mapansin ng mga tao, at kuhanan ng litrato, na nagdulot sa pagkainis niya, kaya naisipan na lang niyang pumunta sa banyo. Di niya inaasahang nasa banyo na ang asawa ng babaeng nagmamasid sa kanya sa labas, kaduda-duda naman ang tingin ng lalaki sa kanya. Pagbalik ni Rex, nakita niyang nakangiti sa kanya ang asawa nitong babae. Pagdating ni Rex sa Finland, naghihintay siya ng taxi, at sa di kalayuan ay may taxi driver na nakatingin sa kanya. Ang taxi driver ay agad na nag-cut sa linya para maisakay siya. Nang sila ay nasa biyahe na, naglabas ang taxi driver ng anesthetic gas, na naging dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Nalipat ang eksena sa isang pamilya na naghahanda ng hapunan na para bang isa lang silang normal na pamilya. Ang nakakasurpresa ay nang makita natin si Rex na nakatali sa basement ng bahay nila. Sa sandaling ito, nakatali ang mga kamay at putol na ang isa niyang paa. Ito ay nagdulot ng pagkabalisa niya.
Sinubukan niyang sumigaw, ngunit pinigilan siya ng kung sino, ang pumugil pala sa kanya ay ang kanyang alter ego, na nagsasabing tumahimik siya. Pagkatapos nito, sumigaw ang alter ego ni Rex na nagre-representa ng sakit na nararamdaman niya. Lumilitaw na ang alter ego ni Rex ay mas matalino at mas matatag kaysa sa kanya. Maaari rin itong suriin ang sitwasyon ng anumang insidente na nangyayari kay Rex, at sa kasalukuyan nagaganap. Base sa obserbasyon nito, napagtanto niya na ang mag-asawa sa airport ang may kagagawa ng mga nangyari sa kanya. Habang umiiyak si Rex, ang kanyang alter ego ay nag-iisip ng paraan para makatakas. Ngunit dahil sa mahigpit na pagkakatali ng kanyang mga kamay, kaya nag-isip ito ng ibang plano upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Kung sakaling dumating ang mga kumidnap sa kanya, ay magpanggap itong walang malay. Pagkatapos mapansin ang maraming bisikleta sa paligid, nag-assume ang alter ego niya na pamilya ang kumidnap sa kanya. Ang buong miyembro ng pamilya ay matutulog na, si Olavi, ang bunsong anak sa pamilya, ay hindi pa natutulog at curious tungkol sa kanilang pinakahuling biktima, kaya napag-isipan itong bumaba sa basement kung saan nakatali si Rex. Habang si Rex ay sinusubukang tanggalin ang mahigpit na pagkakatali nito sa kamay, sakto namang papasok si Olavi sa basement, kaya nagpanggap si Rex na walang malay. Napagtanto ni Rex na ang taong dumating ay isa lamang bata, kaya gumawa siya ng isang plano. Ang planong ito ay gawing hostage ang bata upang siya ay makaalis sa lugar na iyon. Sinubukan niyang kausapin si Olavi hanggang lumapit ito, nang makalapit na si Olavi ay sinipa at inipit niya ito gamit ang kanyang binti. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ng kanyang kapatid na babae, na wala sa kama niya ang kanyang bunsong kapatid, kaya nagpasya siyang hanapin ito sa basement. Si Aliyah pala ang dalagang tumakas sa kalalakihan noon. Nangangahulugan pala talaga ito na ang pamilya niya lang ang kumidnap kay Rex. Pinagbantaan naman ni Rex si Aliyah, na kung sasaktan siya nito ay babaliin niya ang leeg ng kanyang kapatid. Sa labis na pag-aalala ni Rex, hindi niya sinasadyang mapakawalan si Olavi. Nang matagpuan ng kanyang pamilya na walang malay si Olavi ay agad itong sinugod sa ospital. Dahil dito, sinampal si Aliyah ng kanyang ina, sa pag-aakalang siya ang nanakit sa kanyang kapatid. Lumilitaw na si Aliyah ay iba, kesa sa kanyang pamilya at maaaring siya ang susi para makaalis si Rex sa lugar na ito. Lalo na nang biglang ngumiti si Aliyah at naisip na ikinasal siya kay Rex, ibig sabihin, nabighani agad siya kay Rex sa una pa lang nilang pagkikita. Dahil nasa ospital ang pamilya ni Aliyah, dali-dali siyang nagtungo kay Rex para gamutin ito. Pagkatapos ay ipinahayag ni Aliyah ang kanyang nararamdaman para kay Rex. Sa puntong ito, nagsimula siyang magkwento kung paano nagsimulang mangidnap ng mga tao ang kanyang pamilya, at gawing pagkain ng kanyang panganay na kapatid. Mula nang ipanganak ang panganay niyang kapatid na lalaki, ito ay dumaranas ng isang karamdaman na naging sanhi ng kanyang pagnanasa sa pagkain ng laman ng tao. Nagpapatunay ito sa pagkagat niya sa kanyang ama noong sanggol pa lamang siya. Simula nang mangyari ang insidenteng iyon, nagsimula ng mangidnap ng mga tao ang kanyang pamilya, para pakainin ang kanilang panganay na kapatid, kahit na hindi sang-ayon si Aliyah dito. Kapag hindi gusto ng kuya niya ang laman ng tao, napipilitan silang humanap ng ibang biktima bilang kapalit. Ilang beses na ding nagtangkang tumakas si Aliyah sa kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, palagi nilang nahuhuli si Aliyah hanggang sa dalhin nila ito sa isang kulungan na ginawa ng kanyang ama. Pagkatapos magkwento, nagsimulang makaramdam si Aliyah ng awa kay Rex kaya iniwan niya ang kutsilyo sa sahig, kaya kinuha ito ni Rex para putulin ang tali sa kanyang kamay, nang biglang dumating ang mga kapatid ni Aliyah para patayin si Rex. Nagpanggap si Rex na walang malay, at nagtagumpay ang kanyang plano dahil hindi ito tinuloy ng magkakapatid. Samantala, ang kanyang alter ego ay galit na galit at gustong wakasan ang buhay ng tatlo. At makikita natin na nagkamali ang pamilyang ito ng taong kikidnapin. Pagkatapos noon ay napansin nila ang binti ni Rex na nakabandage. Kaya agad-agad nilang hinanap si Aliyah sa kwarto niya. Ngunit si Aliyah pala ay nagtatago sa basement. Sa kasamaang palad ay bumalik ang magkakapatid sa basement na nagdulot ng pagkakahuli kay Aliyah. Tinurukan naman ng likido si Rex, na nagsanhi ng kanyang pagtawa sa di malamang dahilan. Muling ibinalik tayo sa insidente 8 taon na ang nakakalipas, kung saan naganap ang nakawan sa bangko. Sa wakas, makikita na natin kung paano ubusin ni Rex mag-isa ang mga magnanakaw sa bangko.
na nagpapakita na ang kumokontrol sa kanya sa mga oras na iyon ay ang kanyang alter ego. Dahil sa ginawa niya, tinuring siyang bayani ng mga tao. Sinubukang iligtas ni Rex ang kanyang iniibig, makikitang natatakot ang magnanakaw kay Rex sa kadahilanang mukhang wala itong pakilam kung sinong mamamatay. Pagkatapos makaalis ni Maddie, binaril ni Rex ang magnanakaw sa impluwensya ng kanyang alter ego, at hindi sinasadyang pumutok ang baril ng magnanakaw sa aparador, na nagdulot ng pagkamatay ng taong nagtatago dito, na naging sanhi sa pagkakakulong ni Rex ng 8 taon. At nang dahil dito, napagpasyahan ni Maddie na makipag-break kay Rex dahil hindi niya kayang hintayin si Rex ng 8 taon. Bumalik ang eksena kung saan nagkamalay na si Rex. Napansin niyang pinuputol na ng lalaki ang kanyang mga paa sa sandaling yun. Kaya sinipa niya ang lalaki, nagmadali naman ang lalaki na kumuha ng anesthetic. Sinusubukan ni Rex putulin ang tali sa kanyang kamay. Pagbalik ng lalaki, sinaksak ni Rex ito sa tenga. Dali-daling naghanap si Rex ng kagamitang makakatulong sa kanya sa pagtakas. At sa kabutihang palad, ay nakahanap siya ng gamit na makakatulong sa kanya sa susunod na eksena. Ginagawa ni Rex ang lahat ng kanyang makakaya para makarating sa itaas gamit ang golf club na inilagay niya sa kanyang binti. Matapos makaalis mula sa basement, sinabihan siya ng kanyang alter ego na isama niya sa pagtakas si Aaliyah. Pagkaalis ni Rex sa bahay, muli niyang naisip ang mga sinabi ng kanyang alter ego. Pagbalik ng mga magulang ni Aaliyah galing ospital, nagulat sila sa mga bahid ng dugo sa harap ng kanilang bahay. Tingin nila ay tulog pa ang kanilang mga anak, kaya ipinatawag at pinagalitan nila ang mga ito dahil sa kapabayaan nila, kaya nakatakas si Rex. Sa pangamba na bumalik si Rex kasama ang mga otoridad, kaya napag-isipan nilang lumipat na lang ng bahay. Pero mukhang hindi magtatagumpay ang kanilang plano, dahil kanina pa palang nag-aantay si Rex sa ilalim ng lamesa. Dito na lumabas ang bangis ni Rex nang isa-isahin niyang patayin sila gamit ang nail gun. Nang subukan naman ni Rex barilin ng nail bullets ang nanay ni Aaliyah ay hindi siya nagtagumpay dahil naubusan na ito ng bala. Sinipa na lang niya ang ulo ng inagamit ang golf club na nakakabit sa naputol niyang binti. Nang makita ng kanyang anak ang insidente, sinimulan niyang salakayin si Rex, ngunit mabilis na inihagis ni Rex ang isang kutsilyo sa kanyang katawan na nagdulot sa pagkamatay nito. Pagkatapos ay sinakal naman ni Aaliyah ang kanyang ina hanggang mamatay ito. Hindi pa dito matatapos ang lahat dahil kailangan pa nilang harapin ang kanibal na kapatid ni Aaliyah. Sa kalaunan ay lumitaw ang kanyang nakatatandang kapatid, bumababa sa hagdanan na may malaking katawan na parabang halimaw. Sa huli, si Rex at ang kanibal ay nagtuos hanggang sa magawang kumapit ni Rex sa pintuan ng refrigerator na naging dahilan para makita niyang andan ang bahagi ng kanyang paa. Mukhang masaya siya dahil hindi pa pala nakakain ng kanibal ang kanyang kanang paa. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang kanang paa at agad na isinaksak sa bibig ng kanibal. Nang sila ay makaalis, dinala ni Rex si Aaliyah pabalik sa Amerika kung saan nagpasya silang manirahan. Isang gabi, makikita sina Rex at Aaliyah na kasama ang kanilang mga kaibigan sa isang lugar. Mukhang interesado kay Rex ang isa nilang kaibigan na nagdulot ng pagseselos ni Aaliyah. Sa mga oras na ito, mukhang pareho sila Rex at Aaliyah ng alter ego. Ini-imagine niya na papatayin niya ang babaeng pinagseselosan niya. Ipinapakita nito na perfect match silang dalawa dahil sa pagkakapareho ng kanilang alter ego. Lumipat ang eksena sa pinakabatang kapatid ni Aaliyah, at mukhang napag-isipan nito na ipaghiganti ang kanyang pamilya. Dito na nagtatapos ang istorya. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating palabas, hanggang sa susunod. Maraming salamat.